Magandang araw sa iyo, Sir Casper. Masaya ako at nagawa kong maipadala sa iyo ang kwento ng isang sabongero. Nakakaiba kung ikukumpara sa kwento nila. Masasabi kong kakaiba dahil hindi ordinaryong sabongero ang nasaksihan ko at nakalaban ng ama kong antingero. Kaya samahan po ninyo ako at pakinggan hanggang dulo ang kwento ng buhay ng mga sabongero ng Laguna. Bago ang lahat, Sir Casper, itago niyo na lamang po ako sa pangalang baryo. Lumaki ako sa sabungan dito sa bayan ng Laguna. Ang ama ko at ang mga tiyuhin ko ay mga tauhan ng mayor at iba pang kilalang personalidad dito sa aming bayan. Dito kami kumukuha ng pangkabuhayan. Masasabi kong maganda ang takbo ng aming buhay dahil ang aking mga tiyuhin at mismong ama ko ay tumatayong Kristo at tauhan din ng sabungan. Bukod sa pag-aalaga ng mga sasabungin sa malawak na farm. Palipat-lipat man kami ng mga sabungan at farm kung saan saang bayan ng Laguna kami napapadistino. Hindi ko nababanggitin pa ang pangalan ng barangay na huling napuntahan namin noon. At dito nga kami nakaranas ng kakaibang pangyayari sa buhay namin. Marahil ay hindi nalingid sa inyo ang buhay ng mga sabongero. Andito ang maraming pera ng mga adik na sa sugal. Nandito ang iba't ibang klase ng tao na talaga namang ang pera nila ay hindi nauubos. Mga negosyante, politiko, at mga kilalang artista, mga taga-ibang bansa, lahat nasa sabungan. Lalo na't pag derby na, yung tipong gabi na ito nagaganap at ang perang malalaki na ang inilalabas, hindi na ito biro. Labanan na ito ng mga milyonaryo at minsan nga, bilyonaryo. Dito mo makikita na ang pera nila, milyon ang natatalo at bawal ang pikon. Dito mo rin makikita na halos maging ang mga sasakyan nila ay ibinabayad na nila pag napasarap ang labanan ng mga manok nila. Saksi din ako na maging ang titulo ng bahay at lupa ay napapabayad na rin. Huwag lang silang masira sa pustahan at pag nagkamali ka ng kinalaban, alam mo na, buhay na ang kabayaran. Kahit sa ang sabungan laging magkakasama ang magkakapatid ng aking ama. Ako naman noon binatilyo pa lang at halos dito na nga rin tumanda at sinalo ko na nga ang trabaho ng aking ama. Kami ay tubong Batangas at hindi naman kami tagalagaw na talaga. Nagkataon pa ang side ng itay ko ay may alam o yung tinatawag nating anting-anting sa katawan. Antingero nga ang tawag sa kanila sa Batangas at dala-dala nila ito hanggang sa aming trabaho bilang mga sabongero. May mga mutya sila at napapaamo nila ang mga sasabungin o yung sinasabi nilang tandang namamahalin na magagaling sa derby. Hindi magpapatalo ang aking ama lalo na sa pagtatari o yung paglalagay ng mga matatalas na bagay sa paa ng manok. Kilala ang ama ko pagdating dito at siyang namamahala ng pagtatari ng mga mamahaling manok ng mga kilalang tao. Hindi basta-basta ang mga manok na tinatanggap ng itay ko. Ayaw niyang mapapahiya sa paglalagay ng tari at oras na pumaltos ito, alam ni itay, baka pati buhay namin ay mapahamak. Kaya pili lang ang tinatanggap ng itay, yung mga boss lang namin at mga katropa lang ng aming kinikilalang senyor. Mahal ang bayad sa ama ko kada palit ng tari. Libo ito at may bulong ito ng aking ama at aasahan na ang panalo. Hindi maiiwasan ng magkaroon ng kaaway ang ama ko, pati na ang mga tiyuhin ko. Saksi ako sa mga nagaganap na away nila. Maraming nagagalit sa magkakapatid ng itay ko dahil nga may kakaiba silang alam. Ayaw kasi nilang malaman na may mutyang alaga ang aking ama at mga kapatid nito. Dahil nga magagalit ang ibang mga sabongero na ordinaryong tao lamang.
Patas naman ang ginagawa ng magkakapatid ng Itay. Kita ko naman sa kanila na pagpapaamo lang ng manok ang kanilang ginagawa. At kaya nilang mag-alaga ng daang-daang manok na magaganda ang breed. At yun ang hindi kaya ng ibang sabongero. Hindi nila kaya ang mga nagagawa ng ama at mga tiyuhin ko. Doon pa lang, pag-agawan na sila ng mga sabongerong politiko at mga mayayamang negosyante. Lahat ay kaya nilang alagaan at malalakas na padabong ang kanilang alaga. Halos pag-agawan at pag-awayan ang magkakapatid ng Itay na mga politiko, lalo na pag malapit na ang derbe. Alam kasi nila na milyon-milyon ang ilalabas nila at ayaw nilang ipahawak sa iba ang kanilang mga manok. Pinapaalagaan muna nila sa magkakapatid ng Itay ko ng ilang araw ang mga panabong nila bago isabong o ilaban sa isang tournament. Doon pa lang sa ilang araw na iyon, malaki na ang bayad kina Itay. Kaya naman tuwang-tuwa ang aking inay at mga kapatid ko dahil hindi na naman kami magugutom at nakakapagpaaral pa ang mga Itay sa iba kong kapatid. Inaamin kong tamad akong mag-aral. Nagmana daw ako kay Itay. Kaya naman naging interesado din ako sa gawain ni Itay. Tama din naman ang nanay ko. Tamad nga ako. Lagi na lang akong kasunod ng Itay papunta sa subungan at kung saan man ito madistino. Aasahan mong kasama ako. Kahit saan mang panig ng Laguna kami mapadpad. At magwawala ako at mag-iiyak ako noon pag hindi ako isinama ng Itay. Kaya wala na itong magagawa kundi ang isama talaga ako. Sinabi naman ng inay na magsisisi daw ako sa pagtanda ko dahil wala akong pinag-aralan. Kaya ang ginagawa ng Itay, kung tatagal kami ng taon sa isang bayan sa Laguna, pinag-aral niya ako ng elementarya sa tulong na rin ng mga tauhan na mayor. Hanggang sa makatapos naman ako ng grade 6 at natutong magbasa at magsulat. Ayos na ayon para sa akin. Dahil alam ko naman pagdating ng araw, magiging sabongero at Kristo rin ako, kagaya ng Itay. Taong 2012 nga, nang dumating sa bansa ang isang mayamang lalaki na anak ng kilalang politiko sa bayan na iyon. Sinabi nitong bukod sa pag-aalaga ng kanyang mga manok, kailangang sumugal din ng Itay. Maraming hawak na sabongero ang mayamang lalaki at pera niya ang kumikilos. Dahil nga anak ng politiko, marami itong kontak. Kaya nag-focus ang magkakapatid kay Senyor Canor. Malaki isang magbayad at patas ang hatian. Natagalan nga kami sa isang bayan sa Laguna nun. Isang malawak na lupain o farm ang aming nilinis. At doon kami nagalaga ng halos nasa 100 mamahaling panabong. Dahil may sariling diskarte ang magkakapatid na Itay, maraming panalo ang mga manok ng Itay at mga tiyuhin ko. Hanggang sa pag-initan na nga sila ng grupo ni Bato, mga sabongerong Tobong Norte. At kagaya ng Itay, ramdam naming may talisman din ang mga ito sa katawan. Ayaw ko ng away at gululando. Mukhang nagkakainitan kayo ni Bato. Pag ganyan, ililipat ko ang grupo ni Bato at baka magkainitan pa kayo. Saad ni Senyor Canor. Marami kasi ang sipsip, kaya nakakarating agad sa boss namin ang mga maling kilos namin. Maging ang alita ng mga Itay at grupo ni Bato, agad nalalaman ng mga boss namin. Kilala mo ako, Boss Canor. Dito na ako tumanda sa trabahong ito. Wala pa akong nakakabangga. Talaga lang mainitin ang ulo ng grupo ni Bato. Kaya kung ganyan, lilipat na kami ng amo. Saad naman ng Itay ko. No, dito ka lang. Milyon-milyon na ang naipasok mo sa akin. At maraming nakaabang sa iyo ng mga kalaban ko sa derbe. Kaya hindi kita bibitawan. Ililipat ko si Bato sa kabilang manukan ko. At ako na ang bahala. Natatawa na lamang ang magkakapatid ng Itay. Pinag-aagawan sila ng ibang sabongerong mayayaman.
Kaya wala silang takot kung paalisin man kami ni Senyor Canor. At yun nga, natagalan nga kami sa liblib na lugar na iyon ng Laguna. Palibot kami ng malawak na kagubatan at kabundukan. At kahit malayo kami sa kabayanan, hindi kami nakaranas ng gutom. Ilang sakong bigas at dilata at may suple pa kami ng karne linggo-linggo. Ganyan si Boss Canor kagalante sa kanyang tauhan. Sa aking tingin, wala namang lugi ang aming boss dahil ilang milyon ba naman ang panalo niya linggo-linggo sa derby. Ayaw na ayaw pa niyang pahahawakan sa iba ang kanyang panabong. Ang itay at mga tsuhin ko lang ang kanyang pinagkakatiwalaan dito. Diyan nga kami nagkaproblema at inamin ko, nagkaroon kami ng takot dahil may natuklasan ang tsuhin ko sa grupo ni Bato. Kuya, hindi ako pwedeng magkamali. Natatanaw ko sa kagubatan ang mga tao ni Bato. Ingatan natin ang mga manok na panlaban ni boss. Baka gusto nilang masira tayo. Lintik nga, pag natalo ang mga manok natin, magagalit talaga si boss. Kailangan kong gawa ng paraan, kundi yari tayong lahat dito. Naglatag nga ng patibong ang mga tsuhin ko. At ang itay naman, napilita na gumawa ng hakbang na hindi ikakatuwa ng mga tauhan ni Bato. Lumaki kasi ang itay na sanay sa gulo at labanan ng mga kalalakihan sa kanilang kinalakihang bayan. Matatapang ang mga tao at sanay sa mga armas na gawang lokal. Yung mga paltek at mga sulpak na nilalagyan nila ng lason ang bala at naisip ng itay na gumawa muli ng ganong armas. Pero itay, masama yan. Baka makapatay ka ng tao. Ang alam ko po, pag natamaan ng bala ng sulpak ay lalagnatin hanggang sa magkasakit ng malubha. Tanda ko ang lolo ko noon. Ginawa niyo yan sa magnanakaw ng hayop at may namatay po yung magnanakaw. Baka naman mapadaan lang ang mga tauhan ni Bato, itay. Kaya huwag kayong padalos-dalos. Saad ko kay itay. At alam kong hindi masamang tao ang itay ko. Mario, hindi naman ako hantong sa ganon. Huwag lang nila akong gagambalain sa lugar ko. Isipin mo kung napadaan lang sila. Ang layo ng farm nila sa kabila pang barangay. Bakit kailangan pa nilang makarating dito sa farm natin? At patago pa silang natambay sa kagubatan. Hindi ako mangmang, Mario. Alam mo, lumaki ako sa gulo at may kakayahan ako na hindi nila kayang pantayan. Tama naman ang itay ko. Ano ang ginagawa nila sa dulong bahagi ng farm na inaalagaan namin? Nakakapagtaka nga naman iyon. At sabi pa ng tsuhin ko, malimit gabi nilang natatanaw ang mga ito. Mula nga naman halos hindi na kami natulog sa gabi. Sa araw na lang kami nagpapalitan ng tulog. At pag malapit na ang derby, lalo kaming alerto at nagbabantay magdamag. Sa awa naman ng Diyos, mukhang alam ni na Bato na alerto kami. Alam nilang may nakahandang patibong sa kanila. Nagtataka naman ang itay kung bakit malakas ang pang-amoy ni na Bato sa aming mga patibong. Minamagaling ko na rin si na Bato. Iniiwasan nila ang mga patibong natin. Talagang may kaalaman din ang mga taong iyon. Kaya humanda tayo. Magpapahinga lang ang mga yan para malibang tayo. Ani itay. Dumaan ang mga buwan at laging panalo ang mga manok na inaalagaan namin. Milyon na naman ang pumasok sa aming boss. Nabalitaan naman namin na natatalo daw ang mga alagang panabong ni na Bato at malimit, mapagalita ng mga boss namin. At wala kaming ginagawang kasalanan sa kanila. Kaya takang-takang itay at mga tsuhin ko, bakit ang init ng ulo ni na Bato sa amin? Inggit dahil mahina silang magtari. Hindi nila kaya ang orasyon ko. At alam ni Bato na may talisman ako at wala siyang ganong kakayahan. Hindi naman niya ako makompronta dahil wala siyang ebidensya. Hanggat wala tayong ginagawang masama, kuya, wala silang karapatang banggain tayo. Lagi tayong alerto sa ating mga alagang panabong. Yan ang target nila.
Kaya ngayon pa lang, alam kong nasa panganib na tayo. Saad naman ang tiyuhin ko. Napilitan namang magtapat ang itay ko sa bus namin na ang mga tauhan ni Bato ay umaaligid sa lupaing inaalagaan namin at nahahalata naming target ang mga manok ni boss. Huwag kayong mag-alala. Palalagyan ko ng CCTV ang dulo ng farm ko. Nahalata ko nga sa grupo ni Bato na takaw-away sila. Kundi lang ako naawa sa pamilya nila, matagal ko na silang pinalayas. Wika naman ng boss namin. Hindi pa rin kami kampante kahit napakaraming CCTV ang lupain na teritoryo namin. Dahil may natupo na ang itay sa kilos ng mga tauhan ni Bato. Tignan nyo, natitig sila sa CCTV. Alam nila na may CCTV at parang tukoy nila ang mga pwesto. Saad ng tiyo ko na nakamonitor sa CCTV. Ilang araw nga buhat ikabit ang CCTV. Nagsimula nang masira ang mga ito. Kaya napilitan si itay ipakita sa boss namin na talagang gabi-gabi andon ang mga tauhan ni Bato. Agad namang pinagalitan ng boss namin ang grupo nila Bato. Pinatawag kami at ang grupo ni Bato at pinagharap ng mga boss namin. Pero lumabas pang sip-sip daw kami. Bakit daw kailangan bang magsumbong ang itay ko sa mga boss namin? Ang tanong ba to, may sarili kayong mga manok na inalagaan at malayo ang farm ni na Panyerong Makoy na boss nyo. Kaya bakit kayo nakakaabot pa kayo dito? At 10 oras ng gabi, doon kayo nagkalat at parang may kung ano kayong binabalak. Kita ko kayo sa CCTV. Saad ni Senyor Canor. Masyado naman kayong mapanghusga, Boss Canor. Masababang bantayan ang mga manok mo. Nalaman kasi namin na binabalak ni Nalando na magnakaw ng mga manok mo. Kaya nagbabantay kami. Umangal naman ang itay at mga tiyuhin ko at nagkainitan na ang mga ito. Napakagaling mo ba to? Ilang taon na akong nag-aalaga ng mga sasabungin. Kumpara sa inyo na dayo dito sa Luzon, lakas ng loob mong pagbintangan ako. Mayabang ka, Lando, at magaling kang mag-alaga ng manok, pero may tinatago ka sa amin. Bueno, tama na yan. Ikaw ba to? Masama ang nagbibintang ng walang katibayan. Kilala ko ang magkakapatid na yan. Walang masamang record sa mga dati nilang amo na panyero ko. Kung may issue ka sa kanila, huwag kang magmarunong. Ang atupagin mo paano mananalo ang mga manok na alaga mo. Mas inuuno mo pa na pakialaman ang buhay ni Manong Lando. Kung ganyan, mag-resign na kayo. Laging gulo ang hanap nyo eh. Halatang nagalit ang grupo ni Bato sa boss namin. Liksi ang kanilang mga mata at halatang gigil. Ewan ko ba naman sa mga mata ko, maraming napupuna. Para bang namula ang balat nila at nag-iba ang kilos nila. Itay, may kakaiba sa kilos nila. Ako lang bang nakakapuna? Bulong ko kay itay. Tama ka, Mario. May kakaiba akong naamoy. Hindi sila purong tao. May kakaiba sa kanila. Kailangan nating mag-ingat. Tugo naman ni itay na pabulong. Dahil nag-aalala na ang itay sa sitwasyon ng boss namin, ang itay na ang humingi ng paumanhin. Tapusin na natin ito, Bato. Ayaw na namin ng gulo. Iwasan na lang ninyo na tumambay sa inaalagaan naming farm. At kayo naman, hindi namin pakikialaman. Si boss na ang bahala sa amin. At kung ano man ang bintang nyo sa amin, ang may-ari ng manukan ang dapat mag-imbestiga, hindi kayo. Mga tauhan lang din naman kayo. Hindi kami magnanakaw, malaki ang sahod namin. Hindi kami basta-basta nag-aalaga ng sasabungin lang. Kami ay kumikita ng malaki, sapat sa pamilya namin. Bakit naman kami magnanakaw pa? Mayabang ka, Lando. May araw ka rin sa akin. Sabay tayo ng grupo ni Bato at umalis. Mayabang talaga. Hindi man lang nagpaalam sa akin. Ipapatanggal ko na ang mga yan. Pasasahurin ko lang. Bulong ni Senyor Canor. Boss, mag-ingat ka.
Hindi sila tao. Ano po, Manong Lando? Hindi sila tao? Oo, boss. Namumula ang balat nila kanina at kakaiba ang amoy. Basta, mag-iingat ka pag nandito ka sa Munokan mo, ha? May kakaiba akong nararamdaman, boss. Galit sila sa'yo at dapat alerto ang mga bodyguard mo. Subukan naman nila, uubusin ko ang bala ko sa kanila. Marami na akong na-encounter na mas halang pang bituka sa kanila. Iba nga ang tingin ko sa grupong yan, Mang Lando eh. Mag-iingat din kayo, ha? Sa trabaho natin, kasama na talaga ang makakilala tayo ng mga lahing demonyo. Ingat na lang. Wika pa ng mabait naming boss na alam naming halang din ang pagkatao nito. Mula noon, lumiit na nga ang mundo namin. Maya't maya ay alerto kami. Oras na umingay ang mga manok, aktibo na kami at patagong nagmamatsyag. Nabalitaan namin na tinanggal na nga ang grupo ni Bato at marami ang nakakakita na nagkalat ang mga ito sa kagubatan. Wala namang naglalakas loob na itaboy ang mga ito dahil wala pa namang ginagawang masama. Balita pa na nagkubo daw ang mga ito sa tabi ng ilog. At pag may sabong, lagi pa rin andoon sa sabungan ang grupo ni Bato. Hindi pa rin kami naging kalmado. Alam naming kumukuha lamang ng tiyempo ang grupo nila. May kutob pa nga ang tatay ko. Nalapit sila sa kalaban ng boss namin at mukhang may nabubuong deal. Hanggang tumama na nga ang kutob ng itay ko. Araw ng Sabado noon, nakabantay ang tsuhin ko sa mga manok na ilalaban namin. Ako naman ang trabaho ko, asistan ng itay, tagahawak ng mga tari. Nang biglang may bumunggo sa likuran ng isa kong tsuhin at parang may naaamoy itong matapang na kemikal. Naalarma ang tsuhin ko dahil nakaramdam siya ng hilo. Natandaan niya ang damit ng lalaking bumunggo sa kanya at agad na ibulong sa isa ko pang tsuhin. Kuya, parang may gustong sumira sa atin ngayon. Hilong-hilo ako. Ang mga manok natin, Mario, doon ka muna at malapit na tayong sumalang. Agad namang gumawa ng paraan ng itay ko at may ipinaamoy sa tsuhin ko. Agad namang bumalik sa dati ang pakiramdam nito. Ang lalaking bumunggo sa kanya, laging nakatingin at nagtataka. Bakit parang walang nangyari sa tsuhin ko? Pagganahin niyo ang mutya ng niyog na walang mata para hindi na tayo makita sa ating mga gagawin. Babagal ang kibo natin sa kanyang paningin at hindi matutugma ang lahat ng kanyang makikita. Utos ng itay at naging mahirap nga para sa amin ang lahat ng aming gagawin. Ang mga manok namin halos inilayo na namin. Natatakot kaming lagyan ng kung anong kemikal ito at masira ang laban. Maging ang itay ay bumulong na sa hangin para sa kaligtasan ng mga manok namin. Pinagana na rin niya ang iba pa niyang anting-anting at nalaman niyang mga tauhan ni Bato ang nagkalat sa paligid namin. Akala yata ni Bato madali akong kalaban. Humanda sila ngayon. Pati ang pagtaya nila sa mga manok ay magkakaproblema at masisira sila sa kanilang mga boss. Wika ni itay. Napansin kong laging ang nagpupunas ng mukha ang mga tauhan ni Bato. Sinadya ni Bato na hindi pumunta sa sabungan para nga naman hindi siya mapagbintangan. Ang isa ko pang tsuhin ay nag-ikot sa loob ng sabungan at isa-isa niyang nilapitan ang mga tauhan ni Bato at binulungan ang mga ito ng pasimple. Matindi ang kakayahan ng tsuhin ko. Kaya nitong bumati sa isang tao yung tinatawag na balis. Sasama ang pagkaramdam ng kanyang mababati hanggang sa hindi na ito mapakali. At kapag hindi makayanan ay mawawalan ito ng malay. Makakaramdam daw kasi ng panlalabo ng mga mata ang mga ito. At minsan parang madudumi sila at nahihilong nasusuka. Kaya hanggang sa hindi na nila magawang pumili ng tamang manok. Alam namin na pera ng mga kalaban ng boss namin ang kanilang itinataya. At lagot sila sa ngayon
sa kanilang mga bagong amo. Hanggang sa nagsimula na nga ang sabong at 3 manok namin ang panalo agad. Ang mga boss namin halos mapasayaw sa tuwa at ang mga tauhan naman ni Bato pinagpapawisan na at labas sumasok sa CR. Mukhang napuruhan sila ng itay ko at ng tsuhin ko. Ang isa pang tauhan ni Bato na nakita ko namang supla ng supla at inom ng tubig. Epekto ng bulong ng itay, masamang pakaramdam at nanlalabong mga mata. Hindi naman sila makaalis sa sabungan. Andun din ang mga boss nila at lisik na ang mga mata at talo na. Sinasabi ko naman sa kanila, kahit pa may kargada din sila sa katawan at oras na maunahan namin sila, tapos na ang laban. Dapat silang lumayo sa amin kung gusto pa nilang gumanda ang pakiramdam. Bulong ng tsuhin ko. Ang huling laban ay mangyayari na. Inihanda na namin ang pinakamagaling na panabong ni Senyor Canor. Nagtari na ang itay at ang 2 kong tsuhin nakabantay sa gagawin ng tauhan ni Bato. Pinipilit nilang makalapit sa pwesto namin, pero halata kong laging punas sila ng punas ng kanilang muka. Hindi naman kami masamang tao, kaya lang kailangan namin gawin iyon, kundi mapapahama kami pati ang mga manok kung hindi namin gagawin iyon. Hanggang sa naisalang na namin ang aming pangmalakasang manok at panalo na naman. Panigurado, milyon na naman ang panalo ni Senyor Canor. Tanaw naming kinakausap ng kanilang boss ang 4 na tauhan ni Bato. Galit na galit at mukhang inihila ni sila palabas ng sabungan. Sa totoo lang, kahit ganon sila, ay nakaramdam kami ng takot para sa kanila. Ibang usapan na pag milyon ang talo, talagang mapaparusahan sila ng kanilang mga boss. Kilala rin namin ang ibang mayayamang boss nila. Iba ang ugali. Kaya nga umalis kami sa puder na mga yon. Maglando, paldo tayo ngayon. Yes! Pahinga muna tayo ha. Kayo naman pahinga din. Mag-enjoy at kumain ng masasarap. Tara na. Ihahatid na kayo ng tauhan ko sa farm. Saad ni Senyor Canor, sabay yakap kay itay. Sa kwenta naman namin, ilang milyon ang panalo ng boss namin. At tubong lugaw na siya, ika nga. Pagkarating namin sa farm, nagmonitor lang kami ng aming mga alaga at natulog muna kami. Pagod na pagod kami ng mga oras na yon. Maging tauhan ang boss naming na may dalang mga bigas at mga karne, hindi na namin namalayan. Nagising kaming pasado 6:00 na ng hapon. Naunang bumangon ang isa kong tsuhin. Kuya Lando, lintik, napasok tayo. Gumising kayo. Balikwas nga kami ng bangon ng itay at bumungad sa amin ang nagkalat na patay na manok. Wakwak na ang mga tiyan na mga mamahaling manok at pinupunteriya yung nahalos mga sisiw pa lamang. Mabuti na lang at hindi nadamay ang mga mamahaling tandang na nakakulong sa tabi ng barracks namin. Siguro naisip nang gumawa na baka magising kami. Nako, lago tayo kay boss. Diyos ko po. Ang CCTV, yan ang ating ebidensya, Mario. Tignan mo kaagad kung anong uri ng hayop ang nakapasok sa ating farm. Madali ka at tatawag ako kay boss. Ngunit pagtingin ko sa monitor, sira ang lahat ng CCTV at walang gumagana kahit isa. Nagkatinginan na lang kami lahat at agad na tumawag kay boss. Agad ding dumating si Senyor Canor makalipas lang ang 1 oras at hindi naman ito nagalit sa amin. Talagang maunawain at mabait ang aming boss at nakahinganga kami ng itay at nawala din ng takot. Akala ko talaga ay magagalit at pababayarin kami. Dahil sa bilang ng tsuhin ko, kulang-kulang 20 manok ang wakwak ang tiyan at leeg. Lintik, Mang Mario. Hindi kakayanin niya ng 1 aso lamang. Ano sa palagay mo? Hindi po basta aso ang nakapasok, boss. Para itong isang halimaw. Isa itong aswang. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, boss.
Pero amoy na amoy ko po sila. Hindi sila basta aswang lamang. Kaya boss, umalis na kayo. Gabi na. Ako na ang bahala, pangako. Magbabayad ang may gawa nito. Mang Mario, huwag ka nang magpakapagod. Hayaan mo na yan. Ang gagawin natin, tataasan ko na ang pader at palalagyan ko na ng net. Hayaan mo na ha. Mas mahalaga kayo kaysa sa mga manok na yan. Babawi tayo. Sa katapusan. Hala, magpahinga na kayo. Bukas darating ang tao ko. Aayusin natin ang farm. Dahil nga sa laki ng panalo ni boss, barya nga lang naman sa kanya ang halaga ng mga namatay na manok. Pero ang itay, hindi daw siya papayag na lagi na lang ganon ang mangyayari. Si Bato ang gumawa ng lahat ng ito. Amoy na amoy ko siya kanina pagbangon ko. Kailangan magawa natin ng paraan. Hindi na maulit ito. At ang kanyang ginawa sa atin, dapat pagbayaran niya. Maging ang mga tiyuhin ko, ramdam ko ang gigil nila. Mukhang mananagot si Bato. Kilala ko silang magalit. Ayaw man nilang manakit pero mukhang may magaganap na gulo. At hindi ko iyon kayang pigilan. Matapos naming linisin at sunugin ang mga manok na nagkalat, ang itay ay nawala sa aming likuran at mukhang may nakita sa kagubatan. Baryo, manda ka. May kalaban ng itay mo. Bulong ng tiyuhin ko. Kinuha pala ng itay ang kanyang sulpak na may lason at ang isa ko pang tiyuhin may dala ding gamit at nagtatatakbo sila sa gubat. Baryo, umakyat ka sa puno bilis. Hayaan mo ang kuya at tiyo mo. Alam nila ang gagawin nila. Mananatili tayo dito sa taas ng puno at kung sakali magipit ang kuya, tsaka tayo susunod. Utos ng tiyuhin ko. May hinabol nga na malaking aso ang itay at ang tiyo ko. Sa galit ng itay, napakaliksi nito. Alam naming hindi basta aso ang kanilang hinahabol. Palalim na ang gabi noon at malapit nang mawala ang buwan na kalahati lamang. Kaya alam ni na itay na kailangan nilang magmadali. Maya-maya lamang isang malakas na ululong ang aming narinig. Pisti kang aswang ka. Mukhang nadali ng kuya. Ang alulong na iyon ay parang nasaktan ng aso. Bulalas ng tiyuhin ko. Hanggang sa natanaw namin na dumarating na sina itay at agad kaming bumaba ng puno. Natamaan namin. Hindi na siya tatagal. Pasyensyahan na lang kami. Matindi ang laso ng sulpa ko. Ayaw ko man gawin iyon pero ginagalit nila ako. Tara na. Magsara na tayo ng barracks. At baka bumalik pa ang mga yon. Ang mga mamahaling manok, ipasok muna natin sa loob. Mabuti na lang at malawak ang ating barracks. Kasya ang 10 manok na mamahalin. At dalian nga kaming bumalik sa aming barracks at kumain muna. Hindi na kami nakatulog magdamag. Bawat naririnig naming kalampag sa labas, gising na kaagad kami. Mabuti na lang 6:00 pa lang ng umaga, dumating na ang tauhan ni boss. Dala ang mga kagamitan at materyales na gagawin nilang pader. Natahimik naman kami ng ilang araw. Doon kasi natulog ang mga tauhan ni boss at may mga dalang barel. Alam ng itay, baka nahihirapan na ang natamaan niya ng sulpak. At alam naming gaganti ang mga iyon. Ano ba'y sulpak na yun? Sumpak ba yun? Yun ata yung sumpak, no? Sulpak kasi nakalagay dito. Baka ibang term to sa other province ba? Makalipas ang ilang araw natapos ang matataas na pader. At may net pa ang itaas. Mahihirapan na ang grupo ni Bato na lusubin kami. Kaya balik na ulit kami sa normal ng pag-aalaga ng mga manok. Ilang linggo pa, inaya kami ng boss na dadayo daw kami ng Quezon at Batangas. Kaya buong akala namin ay wala na kaming makakaharap na kalaban. Pero nagkamali kami. Nakita namin si Bato at ang mga tauhan nito sa isang sabungan sa Quezon. Nag-bad finger pa ito sa itay ko at sumupla. Ang ibig sabihin, galit na galit ito at hindi pa sila tapos. Hindi naman sila makalapit sa mga manok namin.
dahil nagtalaga si boss na mga tauhang may baril sa palibot ng aming mga panabong na manok. Hindi naman kami nagbati na ginabato. Naghahansain din ng tiyo ko na alam naming aswang sila. Halos hindi nakatutok sa sabong sinabato. Lagi lang nakatitig ito sa itay ko. Agad namang ibinubulong na itay ko kay boss na nandun sinabato. Kaya lalong dumami ang bodyguard ni boss at lahat nakabantay kina Bato. Hanggang sa umalis na nga kami ng sabungan. Nakatatlong panalo na kami at isang talo. Hindi na masama. Malaki na rin ang nadala namin. Lumipat kami ng Batangas at derby naman ang pinaghahandaan ni boss. Pero laking gulat namin. Nasusundan kami ng grupo ni Bato. Kaya naman dito napilitang kausapin ni boss ang panyero niyang may hawak kina Bato. Nagpulong sila, closed door sa opisina ng sabungan. At inalam ni boss ano ba ang gusto ni Bato. At laging galit ang tingin sa amin. Sinabihan daw naman si Bato ng kanilang boss. At nangakong hindi na daw mauulit. Natatakot din siguro si Bato na mawala ng trabaho. Naniwala naman kami at sinabi ni boss, malaki ang utang sa kanya ng may hawak kina Bato, kaya matatakot itong kalabanin siya. Hindi na lang kumibo ang itay. Subalit ang bulong nito sa amin, huwag maniniwala. Traidor ang mga aswang. Kahit kailan ang mga alagad ng demonyo, hindi yan nagsasabi ng totoo. Kaya kailangan nating maging alerto. Ang naisip nila ngayon, naniwala tayo sa kanilang sinabi. Kaya tiyak, gagawa na naman ng kalokohan ang grupong yon. Baka nga pati boss nila, may galit din kay Senyor Kanor. Bulong ni itay, at iyon din ang iniisip ng mga tiyuhin ko. Isang araw noon, tag-ulan, abala kaming naglagay ng mga tulda sa mga panabong kasi inaanggi ito. Alam naming wala nang makakalampas pa sa mataas na pader ng aming farm. Dahil nga dalian na kaming lahat. Dahil mukhang lalakas ang ulan. Ang tiyo ko napalayo sa amin at hinahakot niya ang ibang manok papalapit sa barracks namin. Nang bigla na lamang itong sumigaw. May kumaugat daw sa kanyang binti at braso. Aray! Kuya! Tulong! May kumagat sa binti ko! Lintik na! Magmadali kayo, Mario! Ang tiyuhin mo! Natataranta ako at ang dalawa ko pang tiyuhin at naabot namin ang tiyuhin ko. Nakahiga na sa lupa at wala ng malay. May malaki itong kagat sa binti at braso at parang ngipin nga na malaking aso ang nakakagat nito. Wala pa nga isang oras ay inaapoy na ito ng lagnat. Alam naman ni itay ang gamot kaya sinabi nitong siya na ang bahala. Kayang-kayang gamutin niya ng amang mo, Mario. Kaya lang habang buhay na bang ganito ang sitwasyon natin dito? Tama ka, tiyo. Ganito na ba tayo? Laging may kinakatakutan. Baka mamaya may mawala sa atin. Uuwi tayo ng Batangas na kulang na. Traidor ang grupo ni Bato, tiyo. Maya-maya lang, lumabas na ang itay na duguan. Inalis daw niya ang laway ng aso. At hindi daw basta laway ang nailabas niya. Itim na dugo daw at dugo ito ng aswang. At pwedeng mabaliw ang tiyo ko at mag-asal din na aso o di kaya ay mahawaan ito hanggang sa manggagat na ito ng tao. Mabuti na lang may alam ang itay ko dahil kung hindi, mababawasan na ako ng tiyo. Hindi naman namin pinarating pa sa bus namin ang nangyari. Ilang araw pa ayos na ang pagkaramdam ng tiyuhin ko at galit na galit ito. Hanggang napansin kong nag-uusap ang magkakapatid na para bang inililihim ito sa akin. Nahuhuli ko silang nagbubulungan at kapag sa tuwing lumalapit ako ay tumatahimik sila. Yun pala, may plano na ang magkakapatid at ayaw nila akong isama. Ang bunso sa magkakapatid ng itay, siya ang laging nakamonitor sa akin. At isang araw paggising ko, kami nilang dalawa ang tao sa farm.
Kesyo ang itay ko at ibang kapatid nito ay pinatawag ni boss sa bayan. Otoy, may gagawin tayo sa ilahayan. May nasirang kulungan ng manok. Tara, at baka maabutan pa tayo ng itay mo, magagalit yon. Mabilis lang sila. Nasa opisina ni boss at may kukuning vitamins ng alaga nating mga manok. Pero ako ay duda nun. Kasi nga tuwing aalis si itay at pupunta kay boss, nagpapaalam naman ito sa akin. Minsan pa nga ay sinasama ako. Tiyo, yung totoo, asan sila itay? Mario, nasa opisina ni boss. Huwag matigas ang ulo. Tara na. May gagawin tayo. Hindi na ako bata, tiyo. Malapit na nga akong mag-21 eh. Matagal na tayong magkakasama. Hindi ka pa ba nag-aalala? Baka mapahamak sila. Mario, sabi mo nga hindi ka na bata. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Huwag ka na mangialam. Tataniman lang ni na kuya ng lason ang kubo ni na Bato. Sinabi kasi ni boss na nasa sabungan si na Berto ngayon. At tayo sa 1 linggo pa ang laban. Dahil busy ngayon si boss. Kaya ngayon ang tamang pagkakataon. Magtiwala ka lang sa tatay mo. Hindi ako mapakali ng mga oras na yon. Malayo-layo din ang lugar ni na Bato sa tabing ilog. Kaya baka maabutan sila ni na Bato. Habang gumagawa kami ng kulungan ng manok, naiiyak ako. Nag-aalala ako sa itay ko. Alam ko namang nag-aalala din ang tiyuhin ko. Kaya lang siguro ang bilin sa kanya ni itay, huwag akong iiwan. May mangyari man sa kanila, may kasama pa rin ako. Hanggang sa paglipas ng mga oras, hapon na, wala pa rin sila. Kaya kinausap ko ang tiyuhin ko na sundan na namin sila. Pero sinabi ng tiyuhin ko, 1 oras pa. At wala pa talaga, tsaka kami susunod. Hanggang malapit na ngang dumilim. Naghanda na kami ng tiyuhin ko. Flashlight at patalim at iba pang pwedeng panlaban namin kung sakali mang nasa panganib na nga kami. Hindi pa kami nakakalayo. May sumipol sa akin. Ang itay. Pinapabalik na kami sa barracks. Nawala ang kaba ko at agad kaming bumalik ng barracks at pinakain namin sila. Pagod at gutom na gutom ang itay. Kaya daw sila tumagal. Inayos daw nilang mabuti ang mga pain nilang lason. Yung hindi daw mahahalata ni na Bato na nakapasok sila maging sa loob ng kubo nila. Pero hindi pa rin ako kampante sa ginawa ni na itay. Dahil pag may isang nalason sa grupo ni Bato, tiya kami na naman ang kanilang gagantihan. Hindi na nga ligtas ang aming farm. Gayon din ang aming trabaho ay naapektuhan na. Mario, mabuti pa kaya umuwi ka na muna sa Batangas. Doon ka muna sa iyong inay. Hindi na ligtas dito sa Laguna. Hayaan mo na kami dito ng mga tiyuhin mo. Kaya naming makipaglaban. Ikaw lang ang inaalala namin. Hindi po ako papayag, itay. Hindi naman na ako bata. Tsaka hindi ako mapapalagay doon sa atin. At ang inay, mag-aalala lang iyon. At alam mo naman mahina ang puso noon. Kaya itay, magdasal na lang tayo na maubos na ang grupo ni Bato. Ang inaalala ko, Mario, halimbawat ang isang tao ni Bato ay malason sa inilagay namin sa tubigan nila. Magdududa ka agad si Bato at tiyak na susugod dito. Kaya natatakot ako para sa kaligtasan mo. Nagkatitigan na lang kami ng itay at nagdasal. Kinabukasan, wala namang nangyari sa amin sa farm at tuloy lang ang aming trabaho. Kung ordinaryong tao lamang ang susugod sa amin, wala na talaga silang dadaanan. Mataas na ang aming pader, may net pa sa ibabaw. Pero kung lahing aswang na grupo ni Bato ang susugod, makakagawa pa rin sila ng paraan. Kaya hindi na kami mapapalagay sa oras na dumilim na at ang aming kinakatakutan nagsimula na nga. 7:00 ng gabi, may kumakatok sa aming gate.
at pagsisilipin naman ng aking mga tiyuhin ay wala namang tao. Ilang gabi kaming binubulabog ng malalakas na katok sa gate. Kaya ang aming boss, iniwanan na sa amin ang kanyang mga baril. Marunong namang humawak ng baril ang itay at ang mga tiyuhin ko. Kaya alam ng boss namin kahit pang self-defense man ay may panlaban kami. Maging ang mga CCTV ay bago. Muling kinabitan ng boss namin ang parte ng gate. At doon nakita namin, naggrupo nga ni Bato ang nambubulabog sa amin gabi-gabi. Pinakita namin ito kay boss at muli nagsama ng ilang tauhan ang boss namin at kinompronta si Bato sa bahay nila sa may ilog. Sumama kami ng tiyuhin ko at ginawa akong tagahawak ng kamera ng boss ko. At ebidensya daw niya iyon at ipapakita ito sa mga boss ni Bato. Pinipilit mo ang mundo mo, Bato. Pati mga tauhan ko pinagikialaman mo. Para namang hindi mo ako kilala. Kung halang ang buto ka mo, mas halang ang kakayahan ko, Bato. Ako ba ay binabastos mo na ha? Boss Canor, hindi naman sa ganon. May nakakita kasi kina Lando na galing daw sa kubo namin. At nalagasan ako ng 2 tauhan. Nilagyan nila ng laso ng aming inumin. Kinabahan ako. Alam na pala ni Bato na galing doon ang tatay ko at mga tiyuhin ko. At ang malikot kong mata, napuna ko na naman ang malikot na mata ni Bato at parang nag-iiba ang kulay ng balat nito. Pero ang boss namin nananatiling kalmado. Kita ko na nahawak na ito sa kanyang baril. Talaga ba? Saan ang ebidensya mo? Iharap mo sa akin ang nakakakita kina Mang Lando at ako mismo ang magpaparusa sa tauhan ko. At hindi ka ba nagtataka ba to? Baka naman may nagagawa kang mali, kaya may sumusugod sa lugar mo. Ano bang nagawa mo ha? May hindi ba ako alam? Baka alam mo kung sino ang kumatay na nasa 20 peraso na panabong ko. Napatungo naman si Bato at hindi kaagad nakapagsalita. Walang katapusan ito, Bato, pero ako ay kaya kong tapusin ang gulo. Lalo pat pati mga mamahalin kong panabong ay nadadamay. Bakit ba galit na galit ka sa mga tauhan ko? Ano ba ang atraso nila sa iyo ha? Mayayabang ang mga tauhan mo, boss. Madadaya. May mga kargada at mutya sa katawan, kaya lagi kang nananalo. Isusumbong ko kayo sa mga nakakalaban mo. At liliit na rin ang mundo mo, Senyor Canor. Talaga ba to? Mula ngayon, kalaban na kita. Magtago ka na. Aalis ka sa lugar na ito. Dahil panyero ko ang may-ari ng lupaing ito. At wala ka nang masusumbungan dahil sisirain na kita sa boss mo ngayong wanted sa batas. Tandaan mo ba to? Masyado kang matapang. Dayo ka lang dito at para namang kaya mo ako. Nanginig ako sa takot dahil masama palang magalit ang boss naming mabait. At si Bato, lisik ang mga mata, maging ang mga tauhan nito. Tinutukan ni Boss Canor ng baril sa ulo si Bato at humahalakak. Maging ang mga tauhan ni Boss, nakatutok ang baril sa mga kasamahan ni Bato. Lahat ng iyon ay nakuhanan ko ng video at hinila na ako ng tiyuhin ko papalayo. At nakita ko ang kamay ni Boss na nagsinyas siya na tumakbo na daw kami. Wala na kaming sinayang ng sandali ng tiyuhin ko at nakakapangilabot na malalakas na putok ng baril ang umaalingaw-ngaw na nga. At ang hindi ko malilimutan, ang alulong at daing ng isang malaking aso ang aking narinig habang napakabilis ng takbo namin ni Tio. Tio, sina Boss. Baka hindi makaligtas. Mukhang lalaban si Bato. Aswang sila, Tio. Nakakaawa naman si Boss. Lentek Mario, bilisan mo na. Wala na tayong pakialam kina Boss. Baka mamaya madami pa tayo. At nakakatakot si Bato. Mukhang mataas na uri ng aswang ang lahi nila. Takbo! Sige na Mario, bilisan natin. Maraming putok ang aming narinig. At nang makalabas na kami sa kagubatan,
at namaybay na kami ng highway pabalik sa farm namin, rinig na rinig pa rin namin ang putukan. At sinalubong na kami ni na Itay at nagkulong na kami sa farm. Bandang 8:00 ng gabi tumawag ang boss namin at nagulat kami sa kanyang bilin. "Mang Lando, may dadating dyan sa farm ilang tauhan ko. Bantay niyo sila mula ngayon. Lahing aswang sinabato. Nalagasan ako ng 2 tauhan. Sinakmal nila sa leeg ang tauhan ko at agad ng isay. Napatay ko naman ang 4 na tauhan ni Bato, kaya lang nakatakas si Bato. Duguan na ito." Naging malaking aso ito at napakataas tumalon. Ako'y halang ang kaluluwa, pero lintik. Noon lang ako nakakita ng ganong klase ng taong aswang. Kaya Mang Lando, iba yung pag-iingat. Wala akong paglilipatan ng mga manok ko sa ngayon. Gagawa pa ako ng paraan. Bigyan mo ako ng ilang linggo pa. Bibili ako ng bagong lupain sa binyan. Mag-iingat kayo Mang Lando. Halos hindi na nakasagot pa ang Itay. At dahil naka-loudspeaker ang cellphone ng Itay, rinig na rinig namin ang lahat ng sinabi ni boss. "Itay, nakatakas si na Bato. Yari tayo. Gaganti iyon." "Kuya, parang delikado ng buhay natin dito ah." Hindi na makapagsalita ang Itay. Alam kong nag-aalala na ito sa kalagayan namin. Maya-maya, dumating na ang mga tauhan ni boss. Kakaiba ang dala nilang mga baril. At noon lang namin nakita ang mga ito. Para mga ex-army. Iba talaga pag mayaman at anak ng politiko. Kayang bumili ng matatapang na mandirigma. May mukhang hindi papahuli ng buhay ang aming mga bantay. May dala din silang bigas at mga grocery. At mga karne at bilin daw ni boss. Ang duty ko ay magluto at magpakain sa kanyang mga tauhan. "Ikaw Boss Mario, ang bili ni Boss Canor. Ikaw ang bahala sa aming pagkain araw-araw. Magtrabaho lang po kayo Mang Lando. Huwag mong isipin sa Bato. Sugatan pa iyon at magpapagaling. Alis tayo dito sa 1 buwan. Kaya sige na, balik na kayo sa trabaho." Saad ng lalaking puro pilat ang muka at may malaking katawan. Nakakatakot tumitig at alam kong kahit papano, ligtas na kami mula sa araw na iyon. Tumango lamang ang Itay at balik na sila sa dulo ng farm kung saan may nahasa ang mga tiyuhin kong panglaban na mamahaling mga panabong. Dumaan ang mga araw at mukhang tama nga ang tauhan ni boss. Hindi kaagad makakasugod si Bato dahil sugatan ito at patay na ang kanyang ibang tauhan. Ilang derby nga ang aming pinuntahan at balik na naman sa dati si Boss Canor. Masaya at milyon na naman ang papasok sa kanya. Kami naman ay masaya din dahil nakapagpadala na naman kami ng malaki-laking pera sa Batangas. Ilang baguhang mayayamang magsusugal din ang pilit na inaarbor ang mga tiyuhin ko kay boss. At hanga kami kay Boss Canor. Binabara niya ang mga ito at sinasabing pamilya na ang turing niya sa amin. Nalaman din namin na malapit nang matapos ang pinapagawa ni boss na farm sa bayan ng Binyan, Laguna. Mas malawak daw at bahayan ang katabi namin. Wala daw gubat at safe daw ang kapaligiran. Kaya mas makakapag-alaga daw kami ng mga sasabungin dahil ligtas ang lugar na iyon. Ilang linggo pang lumipas at pinaghanda na kami ni boss. Hinakot na namin ang mga alagang panabong at tama nga naman si boss. Maganda ang lugar at maraming kabahayan. Matibay din ang barracks namin at kompleto na sa kagamitan. TV at ref at may malambot na kama. Maganda rin ang kapaligiran at malinis. Ayan Mang Lando, kalimutan ang masamang karanasan natin sa Santa Rosa. Galingan pa ninyo ang pag-aalaga ng mga panabong. Mukhang tahimik na tayo dito at huwag kayong mag-alala. Tataasan ko ang sahod nyo. At ikaw Mario,
Pag-aralan mo ang ginagawa ng tatay mo. Dahil balang araw, ikaw ang papalit sa kanya. Matanda na ang itay mo at alam kong napapagod na ito. Nakangiti akong yumakap kay boss at nagpasalamat. Maging ang itay, masaya din. Dahil sinabi nitong matagal pa siya bago mamahinga. Tinanong pa kami na boss kung may kapatid pa ba akong hindi na nag-aaral at siya na daw ang bahala hanggang kolehiyo. Kaya lalo naman kaming naging masipag. Para na rin pasasalamat sa boss naming mabait. Pero masamang magalit. Makakapagtapos na ang lahat ng kapatid ko at ang mga anak ng tiyuhin ko. Buong akala ko tapos na ang lahat at halos limot na rin namin ang mga naging karanasan namin doon sa kabilang bayan. Pero nagkakamali pala kami. Saktong 1 taon, biglang may dumating na malalang sakit ang mga panabong namin. At sa farm lang namin nangyayari iyon. Saad ni boss, normal lang daw iyon. Pero para kay itay, hindi siya naniniwala na ang mga sakit ng manok ay nagkataon lamang. Bakit kuya? Anong nararamdaman mo? May kasama tayong kakaiba sa loob ng farm. Sagot naman ng itay. Bakit itay? Ano ba yun? Natatakot naman ako. May ilang paniki akong namamataan ilang araw na. Malalaki ito at lumilipad paikot-ikot sa farm natin. Ang pinagtataka ko, madalang ang mga puno dito. Saan sila dumadapo? Mula nga noon, naging mapagmasid kami ng tiyuhin ko. At tama nga ang itay. Bandang 6:00 ng hapon, may natatanaw na akong paniki sa himpapawid. Nabuhay muli ang aming takot. Pwedeng kagagawan ni Bato ang mga paniki at may dala itong sakit para sa mga panabong naming inaalagaan. Nakakahiya kay boss. Huwag na kayong magsusumbong. Lalagyan natin ng payong ang mga kulungan ng ating mga alaga. At may gagawin akong pangontra para sa mga paniki. Pero paano kuya kung hindi natin magawa ng paraan? Malaki ang malulugi kay boss. Nakakahiya. Araw-araw na nga ang aming pagbabantay sa mga paniki. Maging ang mga sulpak na aming armas, ginagamit na namin at tinatarget ang malalaking paniki. Subalit, para bang mas dumarami pa sila. Kaya nagduda na si itay at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay namin. Inalam ng itay at nagtanong sa matatanda na sa lugar at tinanong kung normal lang ba na may malalaking paniki sa barangay namin. At tama nga ang kutob ng itay. Maging ang mga taga ron mismo, nagtataka sa biglang pagdami ng paniki sa barangay na iyon. Dito na ako tumandalando. Ngayon lang nagkakaroon ng malalaking paniki dito. Nagtataka nga kami at bigla ang kanilang pagdami. Saad ng matandang may-ari ng tindahan na di kalayuan sa farm namin. Manong, may nabalitaan ba kayong bagong lipat dito o mga dayo? Abay, meron doon sa lumang bahay na dati naming kapitan. Luma na iyon. Siguro 80 dekada na nakatayo na yon. Doon sa dulo nitong kalyeng ito. At balita namin pinaupahan sa mga driver daw ng malalaking truck galing Bisaya. Dito pa nga nabili yung mga dayo minsan, mga lalaki. Wala silang kasamahang kababaihan. Saad ng matanda at napaurong kami ng itay at dali ang bumalik ng farm. Lintik na nga, ayan na. Mukhang malakas na muli sa Bato. Talagang hindi niya tayo titigilan. Itay, nakakahiya kay boss. Malaki ang gasto niya sa mga kapatid at pinsan ko. Tapos problema na naman. Ano na lang ang sasabihin ni boss? Habol tayo ng kamalasan. Malaki na ang lugi niya ngayon. Ilang panabong na. 1,000 ang halaga. Namatay lang basta-basta. Awang-awa ako sa itay ko. Mula noon ilang araw na itong hindi makatulog. Maging mga tiyuhin ko hindi na tama ang kanilang tulog. Dahil rinig na namin na para bang dinadagit ng mga paniki
ang kulungan ng mga panabong namin. Bigla din akong nagulat ang isang araw. Tinuturoan na ako ng mga orasyon ng itay. May ilang mutya na itong ibinigay sa akin. Itay, bata pa ako sa ganitong larangan. Parang ang bilis niyo naman atang ipamana sa akin ang mga mutya niyo. Bakit, tay? Para may panangga ka na at hindi na ako mag-iisip na baka mapahama ka. Mukhang kasama na natin ang mga kamalasan na to at mga kaaway na hindi normal na tao lamang. Kaya makinig ka sa akin, Mario. Mag-aral ka ng mga orasyon para mapakain muna ang ilang mutya na ibinigay ko sa iyo. Hindi ko na rin nga namalayan. Marunong na ako sa mga orasyon at ang mga mutya na ipinasa sa akin ng itay. Natuto nang tanggapin ang katawan at utak ko. Habang araw-araw kaming nakikipaglaban sa malalaking paniki, bigla namang sumusulpot ang mga askal o asong kalye na lalong nagpakaba sa amin sa gabi. Mababa kasi ang pader ng nilipatan naming farm. Kaya naman, kayang pasukin ng mga aso at pusang gala. Hindi na safe ang mga panabong natin dito. Kailangan na nating mag-report kay boss. Para na itong delobyo at hindi na ito nagkataon lamang. Agad namang dumating si Senyor Canor at nagtagal siya sa farm at nagpaabot na ng gabi. Nasaksihan niya ang mga malalaking paniki at ang mga aso na parabang may inaabangan gabi-gabi. Mang Lando, hindi kaya nakabalik na si Bato at may bagong plano sa atin. Lintik, Mang Lando. Akay malaki na ang lugi. Baka idamay ko na ang buo niyang angkan. Kahit sa ang sulok siya ng Visayas, susundan ko siya. Boss, may bagong dayo sa barangay na ito. Umuupa daw sa lumang bahay ng dating kapitan. Mga driver daw at pahinante ng mga truck. Nagbabalak na akong magmatsyag eh. Iba na ang pagkaramdam ko. Huwag kang kikilos, Mang Lando. Ako na ang bahala. Ipagtanggol niyo ang inyong sarili kung dito mismo sa farm natin muling sumalakay si Bato. May gagawin ako, basta manalig lang kayo. At ang nasa 20 imported kong manok, bantayan niyong mabuti. Umalis ang boss namin. Galit at alam kong sasabog na ito sa matinding galit. Dumagdag pa na malaki na ang kanyang lugi sa mga nagkasakit na mamahaling sasabungin. Habang kami naman ingat na ingat sa inaalagaan naming imported na mga panabong. Mga panlaban na niya ito sa derbe at pag nagkasakit, milyon ang mawawala kay Boss Canor. Ang itay naman, nahalata ko na naging malungkuti na ito. Nahihiya na kasi siya sa aming boss at hindi naman namin pwedeng iwanan ng farm sa ganong kalagayan. Napakawalang utang na loob naman namin kung gagawin namin iyon. Hanggang sa isang hapon, hindi namin makita ang itay. Hinanap na namin sa buong farm hanggang dulo. Pero wala ito. At ang kanyang cellphone ay nasa kwarto namin. Mario, masama ang kutob ko. Hindi kaya pinuntahan niya ang mga bagong lipat sa lumang bahay ng kapitan daw dati ko na dito na pinaghihinalaan niyang sinabato iyon. Tiyo, kanina pa wala ang itay, mukhang tama ang kutob mo. Alas 5 na at malapit ang dumilim. Baka mapahamak ang itay, tiyo. Mario, hindi tayo pwedeng umalis lahat tayo dito. Baka masalisihan tayo. Ang mga imported na manok ni boss, pag may nangyari, lahat tayo mananagot. Wika ng tiyo ko na tama naman siya. Naghintay pa kami ng ilang sandali at baka naman nasa tindahan lang ang itay. Naging kaibigan na rin kasi ng itay ang matandang lalaki na kapitbahay namin. Alas 7 na ng gabi ay wala pa rin ang itay, kaya tumawag na kami kay boss. Huwag kayong aalis ng farm. Baka pain yan. Baka ang itay mo hawak na nila. Papunta na kami dyan at wag niyong iiwanan ng mamahalin kong panabong.
Hindi naman mapakali ang tiyuhin kong sumunod kay Itay. May edad na rin ito at malakas din ang mutya sa katawan. Sinuway namin si Boss Canor at lumakad kami ng tiyuhin ko at ang dalawa ko pang tiyuhin ay naiwan sa farm. Gamitin niyo ang mga baril ni Boss kung sakaling may lumalapit dito sa barracks natin. Ang mga manok ni Boss, yan ang misyon niyo at kami ni Mario, hahanapin namin ang kuya. Bili ng tiyuhin ko sa kanyang kapatid na maiiwan. At nagtatatakbo na kami ng tiyuhin ko na yon patungo sa lumang bahay ng dating kapitan sa baryong iyon. Malayo-layo din, 3 kanto rin mula sa farm. At wala ng street lights ang lugar. Ang mga kabahayan naman sarado na at halata ang iba ay tulog na. Tahimik ng paligid at kukunti na ang kabahayan sa lugar ng bahay ng dating kapitan. Maraming aso ang umaharang sa aming daanan. Wika ng tiyuhin ko, mga askal lamang ito, kaya hindi dapat katakutan. Nang malapit na kami sa bahay na tinutukoy, may malaking truck nga na nakaparada at wala kaming makitang tao o liwanag man lang ng ilaw sa loob ng bahay na iyon. Tiyo, parang walang tao. Wala dito ang Itay. Tara na. Bumalik na lang tayo. Trespassing tayo dito, baka makasuhan pa tayo, tiyo. Bulong ko sa tiyuhin ko. Hindi Mario. Huwag kang kikibo. Dapa sa lupa. Naamoy ko ang malansang amoy. May aswang sa paligid, Mario. At nandito ang kuya. Naamoy ko siya. Tama si Boss. Mukhang buhihag nila ang Itay mo. Agad akong naniwala sa tiyuhin kong iyon. May kakayahan kasi itong palakasin ang kanyang pangamoy. Marami ding naman ang anting-anting ang tiyuhin ko na yon sa aming angkan. Kaya naniniwala ako sa kanya. At hindi pa nga ako ganap na nakakadapa, biglang may humila kay tiyo. Mabilis at napakaliksi ng tingin ko para itong malaking asong itim. Hindi man lang nakasigaw ang tiyo ko. Nananatili naman akong nakadapa sa lupa at halos hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko pwedeng iwanan ng tiyuhin ko at ang Itay. Baka bihag na rin ng mga nilalang na yon. Hindi pa nga ako nakakatayo nang may marinig akong boses at pamilyar ako sa boses na iyon. Ano bata, kumusta kayo? Akala yata niyo tapos na tayo ano? Uubusin ko kayo. Maging ang boss mong demonyo. Uubusin ko ang panabong niya. Mang Bato, buhay ka pa pala. Asan ang Itay ko? Sekreto lang yon. Bakit? Namimiss mo na ba siya? Naisip ko ang tagabulag na talisman na ipinasa sa akin ng Itay at agad akong bumulong sa lupa at binanggit ang orasyon ng tagabulag at nambon ako si Bato. Umiikot ang mga mata para bang hinahanap ako. Lumiliwanag na rin ang mga mata ko at kitang-kita ko si Bato. Hubad ito at ang mukha, puro peklat. Mukhang napuruhan siya sa mukha noong barilin siya ni Boss Canor. Ngayon, alam kong gumagana na ang aking talisman. Dahan-dahan akong tumayo. At ang nasa isip ko, mas dapat kong unahin ang Itay at iyo ko na mailigtas. Pero ang alam ko sa talisman kong tagabulag, ang bili ng Itay, dapat daw nakatapak lamang ako sa lupa. Kaya hindi ako makapasok sa loob ng bahay nila. Bata, asan ka? Magaling ka na rin pala ha. May naipamana na pala si Mang Lando sa'yo. Sige bata, magtago ka lang. Dahil oras na makita at maamoy kita, gagawin kitang hapunan ko. Ngunit sa kakaikot ko sa palibot ng bahay, napasilip ako sa butas ng dingding. Ang Itay at tiyuhin ko, walang malay. At may 2 malaking aso na nagbabantay. Yuho! Bata, andyan na ako. Malapit na kitang maamoy. Kay sarap mo bata.
Uunahin kitang kainin bago ang tiyuhin at tatay mong matanda na. Agad akong nag-isip ng paraan. Naghanap ako sa paligid ng halamang may mabahong amoy. Kailangang maghalo ang amoy ng halaman sa amoy ko upang malito si Bato. Halos malibot ko na ang buong paligid. Wala akong makitang halamang may babahong amoy. Nag-aalala na ako kay Itay at Tiyo. Baka magalit na si Bato at hindi nga niya ako makita. At patayinan niya ang Itay at Tiyohin ko. Tumutulo na ang luha ko sa takot na para bang nabayot ako. Kinakabahan. Unang pagkakataon ko lamang na lumaban sa aswang na alam kong halang na ang kaluluwa at marami nang napapatay na tao. Naisip kong bumalik sa aming dinaraanan ng tiyo ko. Natandaan kong may halaman kaming nadaanan. Baka ako may oregano or anumang halamang may mabahong amoy. Nagtatatakbo ako ng mabilis at natanaw ko si Bato. Iba na ang kilos nito. Hindi na ito kumikilos na parang tao. Tumatakbo ito gamit ang kamay at ang kanyang mata ay pulang-pula na. May ilaw mga posting iilan, kaya kitang-kita ko na may ilan pang aso sa taas ng bahay. Talagang pinaghahandaan kami ni Bato. Napalugmok na lang ako sa isang sulok ng daan. Nalilito na ako sa aking gagawin. Ang ibang mutya naman na ipinasa sa akin ng Itay, hindi tatalab sa kagaya ni Bato. Tanging tagabulag lamang ang alam kong makakatulong sa akin sa mga oras na ayon. Kung ang tiyo ko nga at ang Itay may malakas na talisman sa katawan, naunahan sila ni Bato. Ako pa kaya nakukunti pa ang kaalaman. Diyos ko, matanda na po ang Itay. Tulungan naman ninyo ako. Bulong ko. Hanggang may marinig ako mga yabag. Parang may paparating na maraming tao. Nagtatakbuhan sila at papalapit sa pwesto ko. At agad akong tumayo at tinignan ang mga paparating. Ang mga tauhan ni Boss Canor. Bit-bit ang mahahabang armas. At si Boss, tanaw ko. Kasama din ito at halatang galit na galit. Inalis ko na ang aking talisman at sumalubong na sa kanila. Boss, ang Itay at ang tiyo gado ko. Walang malay na sa loob ng bahay. Si Bato po, buhay. May mga bagong tauhan, Boss Canor. Iligtas mo ang Itay at tiyo ko. Mario, tahan na. Sige. Sige na, umuwi ka na sa farm. Ang kasama ko ngayon mga sundalo na yan. Alam na nila ang gagawin. Sige na. Tumakbo ka na. Nag-aalala ang mga tiyuhin mo doon sa farm. Huwag matigas ang ulo, Mario. Makinig ka sa akin. Iuuwi kong buhay ang Itay mo. Dalian na nga sila at nilusob ang bahay. Umaalingaw-ngaw na nga ang putok ng Armalite. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at nawala na si Boss Canor sa paningin ko. Sumiksik na lang ako sa gilid ng pader at hindi ako alis hanggat hindi ko nakikita ang Itay at tiyo ko na ligtas. Pero naisip ko, pwede akong tumulong gamit ang talisman ko. Muli akong bumulong sa lupa at nang mawala na muli ang anino ko, dahan-dahan akong lumapit patungo muli sa bahay ni Bato. May nakita na akong mga lalaking hubad, may tama ng baril at mukhang patay na. Agad akong umiikot sa likurang bahagi ng bahay kung saan ko nasilip ang Itay at tiyuhin ko. Wala na sila doon at napaluha na ako. Baka pinatay na sila ni Bato. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Boss Canor. Sumisigaw ito sa galit at paglingon ko, si Bato, hawak na ng mga sundalo. Minamaliit mo ko, Bato. Parang hindi mo kilala ang angkan ko. Bumalik ka pa talaga. Hinahanap ang bago kong farm. Sa palagay mo ba, bubuhayin pa kita ha? Masyado nang malaki ang nagagawa mong pinsala sa akin. Nalugi ako. At sa lahat ng ayaw ko, yung nalulugi ako. Sabay baril sa ulo ni Bato na hindi na nagawang magsalita pa.
Hindi na ito nagpagpalit ng anyo. Wala na itong nagawa pa. Balang tanso na may lason ang ginamit ni boss at hindi talaga siya bubuhayin ito. Linisin ang kalat at 2 kong tauhan. Itakbo niyo kaagad sa ospital. Magmadali kayo. Sigaw ni boss. Kaya lumakas ang loob ko at alam kong hawak nila ang itay at tiyuhin ko. Hindi na nila ako nakita pa. Tumatakbo na ako pabalik sa farm. Sa kabilang daan sila lumabas at tanaw ko. Buhat nila ang itay at tiyuhin ko. Mabilis naman akong nakabalik sa farm at sinalubong na ako ng 2 ko pang tiyuhin. Agad akong ginamot ng tiyuhin ko. Sugatan na pala ang mga paa ko at hindi ko ramdam ito. Nalaman ko na pag umusal pala ako ng orasyon, magiging manhid sa sakit na nararamdaman ang taong gumagamit ng talisman. Wala akong naramdamang pagod at sakit ng katawan. Ang nasa isip ko lang talaga noon, mailigtas ang itay at tiyuhin ko. Kinabukasan noon, sinundo ako ng tauhan ni boss at bantayan ko raw ang itay at tiyuhin ko sa ospital. Tumawag ang boss Kanor sa akin at sinabing wag nang mag-alala at ligtas na ang itay ko. Huwag na kayong mag-alala, Mario. Ako na ang bahala sa lahat. Magpapagaling lang ang itay mo at tiyuhin mo sa ospital. At wala nang sagabal pa sa atin. Salamat po, boss. Napakabuti po ninyo sa amin. Pagkarating ko nga sa ospital, nakita ng doktor ang mga sugat ko sa paa at hita at binti. Agad din nila akong ginamot at sinabing may malalang sugat din ang tiyuhin ko. Kaya magtatagal daw kami ng 1 linggo na naka-confine. Ang itay, nakangiti na ng lapitan ko at alam kong ang katandaan na rin nito ang naging sagabal sa kanyang laban kontra kay Bato. Senior citizen na ang itay ko at ang ilang mutya niya at talisman ay ipinasa na sa akin. Kaya kumbaga kulang na ang panlaban niya kay Bato noong gabing iyon. O anak, nagamit mo ba? Alam kong nagamit mo ang naipasa ko sa iyong talisman. Dahil kung hindi, patay ka na ngayon. Alam kong nakaharap mo si Bato. Ganyan nga anak, kailangan mong pag-aralan pa ang iba pa ha. Sa wakas, patay na si Bato. Ligtas na tayo anak. Opo itay, sugatan na pala ako kakatakbo. Hindi ko naramdaman ang sakit. Dahil ang bilin mo, dapat nakatapak lang ako sa lupa. Huwag kang mag-alala itay. Lahat ng itinuturo mo nakakaya ko na, maging ang mga orasyon. Pero malaki na ang utang na loob natin kay Boss Itay. Kundi sa kanya, patay na sana kayo ni Tiyo. Matapos nga ang 1 linggo, balik na kami sa realidad. May dumating sa farm, bagong batch ng mamahaling manok. Imported lahat. Mang Lando, walang mapapagod ha. Kayang-kaya mo pa yan. Ituro mo kay Mario ang lahat at muli tayong lalaban. Ibabalik natin ang milyon na nalugi ko ha. Hala, sige. Balik na muli tayo sa ating mundo. Salamat sa inyo at hindi kayo sumuko at hindi nyo ako iniwan. Magsasama pa tayo ng matagal. Diba, Mario? Tumango na lang kami at nagpasalamat kay boss. Balik na nga kami sa dating gawi. Unang sabak namin sa derby, napapasayaw si Boss Kanor. Triple kaagad ang kanyang panalo. Lumipat muli kami sa ibang lugar. Wala pa ring makatalo sa mga manok namin. Hanggang sa katakutan na si boss ng mga kapwa niya sugarol na mga Pinoy. Pag nalaman nilang manok ni Boss Kanor, umiiwas na sila at ang nakakalaban naming mga taga-ibang bansa na at doon pumapaldo si Boss Kanor na mga milyon-milyon. Maging kami ng itay pag pumasok na sa sabungan, sigawan na ang mga meron at Kristo. Kinikilala na nila kami at kinakatakutan. Ilang mayayamang politiko na ba ang kumausap sa amin, Sir Casper? At hinalo kami ng milyon para lang lumipat sa farm nila. Subalit sabi nga ng itay, mamatay mo na siya bago nila kami makuha. At ang sagot ko naman, hindi ko iiwan si Boss Kanor habang buhay. Hanggang ngayon, Sir Casper, nananatili kami sa Laguna.
Pamilyado na rin ako at may anak na. Taga Laguna lang din ang napangasawa ko. Matanda ng itay at mga tiyuhin ko at ang kanilang mga anak. Kasama na rin namin sa farm at magagaling na rin humawak ng manok. Sobrang yaman na ng boss namin ngayon. Bilyonaryo na ito at marami din itong negosyo. Ilang farm ang binili pa nito at pinahawakan sa mga pinsan ko. San Pedro, Calamba, Laguna. Lahat yan, Sir Casper. Sa boss namin ang mga may malalaking farm at nananatili itong mabait sa kanyang mga tauhan. Pamilya ang turing niya at siya ang nagpapaaral sa aming mga anak. Kaya naman hindi kami aalis sa kanya kahit may dumating muling kalaban. Handa na kami at alam naming kayang-kaya ni boss na ipagtanggol kami. Kahit malugi man ito ng milyon. Hanggang dito na lang, Sir Casper, ang aking kwento. Mag-iingat po ang lahat, lalo na sa mga taong nakakaharap natin. Nagkalat po ang mga nilalang na akala natin kagaya nating tao. Pero hindi po pala ito kagaya nating purong tao. Kahit makabago na ang mundo nating ginagalawan, ang lahing aswang ay nagkakalat pa rin. Aminin ko, Sir Casper, sa sabungan, andun pa rin sila. Nakakahalubilo namin. Muli, ako si Mario ng Batangas. Ala